Okay guys, trading tips na hindi masyado binibigyang importansya ng mga nagsisimulang trader or mga aspiring traders natin dyan. Yung iba kasi hanap lang agad ng setup, di ba? So, trade. Guys, ang pinaka-importante sa kahit anumang setup na gamit nyo is i-journal nyo yung trades nyo. At as much as possible, habang nagjo-journal kayo ng trades nyo, isang setup lang yung gagamitin nyo. Kunyari guys, ang setup lang na gagamitin nyo, example lang to ha, hindi ko sinabi ito yung setup na profitable, ito yung setup na working, hindi ko sinabi yun. For example guys, itong setup na to is, ang gagamitin nyo is uptrend lang, ride the trend lang ang sasakyan nyo. So paano ba natin masasabing uptrend yung market? For example, nakikita kayo ng higher high, higher low, nag-higher high ulit siya. So, kinonsider nyo na change na yung trend kasi nag-higher high na siya. So, ngayon, yung nag-higher low siya, pumasok kayo. Pagpasok nyo, sasabihin nyo lang, lalagay nyo lang sa journal nyo, nakakita ako ng dalawang higher high, tapos umentry ako sa swing low niya, nung nag-curve siya pataas, etc. Tapos ngayon, lalagay nyo ano yung nararamdaman nyo. Okay, nag-TP ako nung nag-1:3 yung market. So, kita na ako, tinipi ko siya. Or inabot na yung TP area nyo. Pero nasaktan ako kasi nung nag-TP ako, umangat pa siya. Pero sinunod ko lang kasi yung setup ko eh. Hindi ko kailangan i-betray yung setup ko. Susundin ko lang siya. Kunyari guys, ganun kayo, ilalagay nyo rin yun. So after that guys, ilalagay nyo lahat ng emotion na umaandar sa inyo habang tumatakbo yung trade at after ng trade. Then ganito naman, sa susunod, hanap ulit kayo. Diba, nakakita na naman kayo ng setup nyo. Okay, ano yung nangyari? Nakakita kayo ng higher high, tapos nag-higher low, tapos nag-higher high siya, umentry kayo. So, long entry, SL hit, higher high, higher low setup, entry when the price curve up. Kunyari, ganyan yung ano nyo, paano kayo umentry, lagay nyo. Tapos, ang gagawin nyo lang, isinunod ko lang yung setup ko kasi may nakita akong higher high. Sa susunod, mag-aantay ako ng dalawang higher high swing bago ako umentry sa swing low para confirm yung na uptrend yung sasakyan ko. Lalagay nyo rin yun. Tapos sa susunod, tapos ngayon, dahil minsan talagang may experience kayo na na-tilt na kayo kasi bias nyo, angat talaga eh. So na-SL hit kayo, umentry ulit kayo ng konting curve up nga, umentry kayo. SL hit, sabay tilt na kayo, SL hit ulit ako, umentry na naman ako, sabay umangat yung market. So ngayon, nung umangat yung market, hindi na kayo maka-entry kasi bakit? Na-reach nyo na yung quota nyo for today na kunyari, maximum hit na kayo na gusto nyo, ang ipapatalo nyo lang for today, 2,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos. Hindi ngayon kayo maka-entry kasi hindi nyo na ma-hit na maximum loss na kayo sa setup nyo, sa discipline nyo. So umangat yung market, ilalagay nyo sa susunod na invalidate yung setup ko ng isa o dalawang beses, titigil na ako. Titigil na muna ako mag-trade kasi panigurado bukas lalabas ulit yung setup ko, 'di ba? Hindi na kasi kayo hindi na kayo mentally prepared na mag-take pa ng trade kasi pag na-SL kayo ng ma-SL guys, baka ma-blow nyo yung account nyo. So ganun, sa susunod iiwasan kunyari ganito, na-SL ako 3 beses, ano ba nangyari? Sa susunod iiwasan ko yung nasa ranging na structure, 'di ba? And then journal. Then after that, pag nakakuha na kayo ng mga 50 journal trades, 100 journal trades, malalaman nyo kung yung setup ba na gamit nyo, profitable kayo. Diba? Malalaman nyo na ano ba yung market structure. Kunyari, ranging to, hindi muna ako papasok. Iiwasan ko na lang kasi range siya. Diba? Uy, itong setup na to, kunyari nakakita kayo dahil naka-journal na kayo ng, uy, ito ang linis higher high, tapos nag-higher low siya, uy, nag-higher high ulit. So ngayon, nung nag-higher low siya, in-entryhan nyo kasi sanay na kayo eh. Every journal nyo, itong setup na to, working sa inyo. Diba? Papasok kayo ng papasok agad. Diba? Wala na kayong isip kasi sobrang tiwala na kayo dahil sa journal nyo, using your journal, alam nyo na working tong setup sa inyo. Diba? Doon nyo rin malalaman guys kung yung setup na gamit nyo is working o hindi. Kung yung setup nyo ba, profitable kayo o hindi. Kung ano ba yung kailangan yung i-adjust, ano ba yung kailangan yung iwasan, etc. Malalaman nyo na kung itong setup na to is baka umangat pa kahit nag 1:3 ako, baka umangat pa, ang gagawin ko na lang
i-adjust ko na yung SL ko sa break-even para dahil scalper naman ako or day trading naman ako, walang mawawala sa akin kasi panigurado, bukas lalabas ang setup ko. Lahat yung guys, kailangan yung i-journal, lahat ng adjustment na ginagawa nyo, everything, yung emotion nyo, nagalit ako, sinapak ko yung pader kasi na SL ako 4 na beses, umangat siya eh. Pero wala na eh, talo na ako eh, hindi na ako ready. Umalis na ako, pagbalik ko, umangat ulit, umangat pala yung market, uminit yung ulo ko. Di ba lahat yung guys, i-journal nyo lang. Believe me guys, may improve nyo ang pagtitrading nyo pag nag-journal kayo ng trades nyo. Yun lang guys, God bless sa inyo. Next time, mag-share pa ako ng mga tips.